ang Diocesan Shrine and Parish of St. Mary Magdalene. Ito'y karaniwang kilala bilang Kawit Church. Isang simbahang Romano-Katoliko na matatagpuan sa munisipalidad ng Kawit, lalawigan ng Cavite. Ito ang simbahan ng parokya ng Kawit, at nasa ilalim ng jurisdiction ng Diocese ng Imus. At isa sa mga pinakamatandang simbahan na matatagpuan sa Pilipinas. Kamusta mga ka-travel? Narito tayong muli para sa isang makasaysayang kwento, tungkol sa simbahan na matatagpuan dito sa Kawit. Pero bago ang lahat, kayo po ay aking inaanyayahan, na mag-subscribe, like, comment sa aking channel, pindutin na din ang notification bell, para maging updated kayo sa mga bagong episodes, na aking ilalabas. Tara mga ka-travel, samahan nyo ako sa aking kwento. Dinarayo ng mga Espanyol na marino ang bayan ng Kawit, na dating kilala bilang Cavite el Viejo, na siyang pangunahing daungan at basing pandagat. Ito din ang naging konsentrasyon ng mga negosyo, at aktibidad na may kaugnayan sa seks, mga lugar ng libangan para sa mga nasa hustong gulang, na naging dahilan upang ang bayan ay magkaroon ng reputasyon, bilang isang red light district. At bilang tugon, ipinag-utos ng Arsobispo ng Maynila ang pag-aalay ng simbahan, kay St. Mary Magdalene, na naging patroness ng bayan. Sinimulan ang pagtatayo ng kasalukuyang simbahang bato, noong 1737, at inilipat sa secular na klero noong 1768, matapos ang pagpapaalis sa mga Heswita, mula sa lahat ng kolonya ng Espanya. Nawasak ang bubong nito dahil sa bagyo noong 1831. Dito rin bininyagan ang unang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, na si Emilio Aguinaldo noong 1869. Ang kanyang birth certificate, ay sinasabi na nakalagay sa loob ng glass cabinet, sa kaliwang bahagi ng altar. Ang simbahan ay nagtamo ng pinsala, sa panahon ng Rebolusyong Pilipino noong 1898, nang ito ay binato ng mga puwersa ng Pilipinas, gamit ang isang pares ng 8 pulgadang muzzle, na nagkarga ng kanyon, na pag-aari ng San Roque Battery, sa ilalim ng utos ng isang Amerikano, na si L.M. Johnson, na binanggit sa Deklarasyon ng Kalayaan ng Pilipinas, sa utos ni Aguinaldo, na humantong sa pagsuko sa loob ng mga puwersang Espanyol. Sa panahon ng Philippine-American War, ay muling binomba ng mga sundalong Amerikano, ang mga pinunong Pilipino, na nagtatago sa loob nito. Ang simbahan ay nagtatampok ng facade na may dominanteng arched main portal sa gitna, na pinangungunahan ng markang letter M, na simbolo ni Mary Magdalene. Ang unang antas ng harapan ay nahahati sa mga pilasters, at ang pangalawang antas ay may mga hugis parihaba na bintana.
isang apat na palapag na bell tower, ay nasa kanang bahagi ng facade, at ang mga ibabang antas nito ay parisukat. Ang pinakamataas na antas ay mas makitid at may 8 sulok. Ang mga tuktok na bintana ng bell tower, ay may mga arco na bintana na minarkahan ng mga bentanilya, na may sala-sala sa ibaba ng mga windowsill. Ang kampanaryo ay natatakpan ng isang metal dome, na may weather vane sa itaas. At ang facade ay karaniwang walang mga detalyadong dekorasyon, maliban lang sa isang estatwa ni Maria Magdalena, na nakalagay sa gitnang itaas. Ang simbahan ay iginuhit sa isang cruciform na plano na may iisang nabe. Ang mga gilid ng simbahan ay may 14 na hanay ng mga bintana, bawat isa ay may maliit na stained glass, na naglalarawan sa 14 na istasyon ng krus. Sa ibaba ng bawat bintana, ay may mga bintanang hugis arco na nagbibigay daan sa sirkulasyon ng hangin. Ang dalawang gilid ng pangunahing altar, ay may mas malalaking bintanang may stained glass. Ang isa ay naglalarawan ng pagkabuhay muli ni Kristo, at ang isa ay ang buhay ni Hezo Kristo. Naglalaman ang simbahan ng isang life-size na antique statue, ni Mary Magdalene na kilala sa pagkakaroon ng marka, sa gitna ng kanyang noo na kahawig ng isang lunal. Nananatili ang iba't ibang teorya, tungkol sa pinagmulan ng marka. Ang iba ay iminumungkahi na ang markang ito, ay upang makilala siya mula sa Birheng Maria. Bakas pa rin sa labas ng simbahan, ang mga peklat mula sa mga pinsalang natamo ng gusali, noong panahon ng gyera. Hindi nagtagal, ang simbahan ay naayos din pagkatapos. Sa pamamagitan ng sama-samang pagsisikap ng mga Kawitenyo, ang simbahan ay inayos at naibalik noong 1990, at sa parehong taon, ay idineklara bilang historical structure ang simbahan ng National Historical Institute, na ngayon ay National Historical Commission of the Philippines. Sana ay meron kayong nakuhang kaunting kaalaman sa kwento natin ngayon mga ka-travel. Hanggang sa muli, maraming salamat!